Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is me, Chang Amir from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 28 to October 4. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. No? Energy reading tayo nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Meron tayong Cancer, Scorpio, Leo, Capricorn, and Libra. Okay, magkakaroon ng pag-uusap o communication, message, news, parang kung ano man yun, no? Related to a family, maaring mas matanda sa iyo. Is co-connect sa'yo. Pwedeng pwedeng karelasyon na mas matanda sa iyo. Sa iba dito, family related. Sa iba naman sa inyo is may mga you feeling emotions, no? Nagkakaroon ng emotional situation, may mga iniisip, may mga inaalala, you feel burden, o may mga big problem na pinagdadaanan this time sa iba sa inyo, may mga kalungkutan na nararamdaman, ang sinasabi din dito. Siguro may mga may mga time na nababalisa ka, tapos yung iba sa inyo, pagising-gising sa gabi, o kaya may mga iniisip, no? Na bagay-bagay na nakikita ko dito. And then also, no, may mga pag-iisip, no, na mga bagay na gusto maging okay, o gusto magkaroon ng calmness, or gustong baguhin, i-transform ng mga bagay na yun, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Ang sinasabi kasi dito, kailangan mo, syempre, manindigan sa part na yun, ano, kailangan mo kasi mag-action. Huwag ka lang okay na maging magpanatag, pero sa ngayon siguro, it's time to take action. Huwag kang magpadala sa iyong emotion this time, no? Huwag kang ma-manipulate ng iyong emotion sa ngayon. Kailangan is action. Yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng reflection from the past. Yan, may mga may isip kayong bagay-bagay. Kung mag-focus ka rin sa duty mo, no? Focus to your duty, and have faith, no, na malalakasan mo yung mga bagay na iyon. Kasi, siyempre, di ba, kapag nag-focus ka, you need to structure and to reveal yourself kasi, no, dun sa bagay na iyon. Yun ang nakikita ko dito. May mga problema sa iba sa inyo related to a family, relationship, or may mga galit din sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. May mga document and papers ako nakikita. Maaari may mga asikasuhin ka, may gusto mong ayusin, gawin, o sulatan, isulat, ipasa. Kung ano man yung mga document and papers, siguro is time na kailangan mo na asikasuhin yung mga bagay na yun. No? Meron akong nakikita na meron akong nakikita hindi ko alam kung there's a retirement. Parang if you thinking about retirement ba, ayaw mo na ba sa trabaho mo? Ayaw mo na ba sa relasyon mo? Ayaw mo na ba sa mga connections mo? Parang nahandun yung you want to retire for something, or there's a retirement situation. Ako na nakikita dito. Tingnan natin ang energy mo. Ano pong energy ni Leo this week? Alien tayo ngayon. Kasi lalabas ng mga alien. The Fool. Tsaka si Sirena. Okay. Ang energy mo ngayon is, andito ka na sa sitwasyon mo na you're starting, no? You're starting a new beginning in life. You're starting to create yourself in a new you, or starting, para magkaroon ka ng renewal sa sarili, kanya. May mga bagay na umpisahan mo to develop, no? May mga bagay na paninindigan mo na, o you need, nahandun yung commitment with something new, no? Sa iba halimbawa,
Dati tamad ka, ngayon hindi na. Kailangan ko na magsipag o kaya kailangan ko na mag-ipon ng pera, kailangan na ganito. May mga bagay na ikakat mo, may mga bagay na tatapusin mo sa buhay mo. Kaya nakikita ko sa iyo ito, nandito ka sa sitwasyon mo na ilalaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na is not good para sa iyo, no? O kinakailangan. Sa iba naman sa inyo, siguro mas more ka na magiging very take good care sa sarili mo, sa katawan mo. Yan, may mga ano na, pag-nurturing, pag-aalaga, ano, sa mga bagay-bagay na gusto mo nang gawin this time sa nakikita ko dito. Tulad ng sabi ko kanina, ay may makikilala ka. Meron ditong another message na, may, tulad ng sinabi ko kanina, meron dito mas matanda sa'yo or vice versa na maaari magkakausap kayo. Parang may gusto kayong gawin. Pwedeng magulang, pwedeng mas matanda sa'yo. Yan. Parang may gusto kayong gawin o may kasuhan din yung thinking eh. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang parating sa'yo. Lalaki man siya o babae. Anong parating kay Leo this week, universe? Anong parating sa kanya? Ayun. Ayun. Ay! Devil. Just wait. Parating sa'yo, Devil. Ano yan, universe? May pakpak pa si Devil. Ano po yan? Pwedeng explain sa akin ito, universe. Ay, sandali lang. Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakita ko to pag-uusapan ka. Kumbaga may mga tao, ako nakikita dito, no? Maring di sa related to your work, o kaya mga tao na nakakasalamuha mo sa trabaho mo, ganyan. O kaya, basta there's a connection, no? Ako nakikita dito, pag-uusapan ka. Kumbaga pag-chichismisan ka, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo. Yun ang parating sa'yo. Maring may mga sitwasyon na pwedeng ikabigla mo, sasabihin nila, o kaya may mga bagay na ikabibigla mo related to your work. Kumbaga parang, halimbawa, sa iba kuhanin mo lang sa'yo, halimbawa, mayroong kang ginagawa, halimbawa sa trabaho, ganyan, o kaya, o ano man yung ginagawa mo, no, na bagay-bagay. Pero ang nakikita ko dito parang, syempre gusto mong magkaroon ng successful dun sa sitwasyon na yun, pero parang hindi magaganap yun. Or pwede rin sa iba sa inyo na mapanghihinaan kayo ng loob. Na para mag-aksyon or parang may isip mo na kasi there's an isolation situation. May mga frustration kasi ako nakita sa'yo. Maaring sa trabaho, magkakaroon ka ng frustration, mag-isolate ka, o sa mga bagay na gusto mo actionan, gusto mong gawin, gusto mong i-perfect, gusto mong i-develop, ganyan. Parang iisipin mo siya, tapos, ganito ba? Paano bang gawin ganyan? Para makokontrol ka ng sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Siyempre, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, yung mga tao na may mga tao or mga tao na there's a dark thought para sa'yo, no, sa nakikita ko dito. I-cheat ka nila, lolokohin ka nila, o dadayain ka nila, lilinglangin ka nila sa iba. Sa iba naman dito, ipag-chichismisan ka. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yan. Halimbawa, sa trabaho, ay naku, alam mo ba yun si Leo? Naku. O tingnan mo nangyayari sa kanya ngayon. May mga ganun. Okay, ito mo yung, may mga ganun sitwasyon. Yun ang parating sa iyo. No? Yung iba naman sa inyo is, maaring kayo is iiwas sa mga tao na makapagbibigay sa iyo ng toxicity. Yan, parang dadating ka sa point na gusto mo na mapag-isa, gusto ko na muna mag-isip, gusto ko muna ganito, gusto mo na ganyan. Mga ganun. Pero ka rin daw malalaman na
So, sa revelation din, may mga malalaman ka ron na ikakabigla mo. May mga, kasi nandito siya. No, there's a problem. Dapat iwasan. This week ni Leo. Halimbawa, pwede rin na dito. Halimbawa, may taong kukonek sa'yo. Tapos, biglang makakancel. Ganyan. Magbibigay ka ng time, magbibigay ng effort, pero bigla siyang aatras o biglang makakancel yun o madidelay yun. Yung may mga ganun sitwasyon. Dapat iwasan. Ayan na. Labasan ni alien. Meron pa. Ano po to? Dapat iwasan niya. Oh, pareho pa ha. Okay. Dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan siguro yung frustration, yung thinking about negativity. Ganyan. Iwasan mo yung hindi ka mag-action. Yan. Kailangan mo mag-action. Yan. Kailangan maging productive ka. Hindi yung gagawin mo, hindi gagawin. Yung urong sulong, wag ganun, Huwag ka mag-doubt sa sarili mo din. Isa rin yun, iwasan mo magkaroon ka ng pagda-doubt sa sarili mo. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-imprisonment. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't parang kahit anong gawin ko sa buhay, parang it's not working, ganyan. Bakit parang ano bang mali? Bakit nahihirapan ako? Iwasan mo yung pagkakaroon ng ganun, Pagkakaroon ka ng self-pity, mga ganyan. At saka, iwasan mo yung hindi mo gawin yung mapanghinaan ka na loob sa'yo. Yung hindi mo gawin yung creation mo to make it real. You need to follow your heart. Ibig sabihin, Wag kang masyadong dramatic na hindi mo kaya yung lahat. Ganyan. Siyempre, iwasan mo rin yung mga tao na dadayain ka, lilinglangin ka, yung mga tao makapagbibigay sa'yo ng frustration, pag-aalala, ganyan. Umiwas ka na lang hanggat maaari. Sa nakikita ko sa'yo dito. Feeling emotion, siguro, iwasan mo na lang din. Kung iwasan mo yung illusion ka lang ng illusion, pero wala ka namang ginagawa. Mag-action ka. Diba? Ang pinaka-point kasi sa'yo dito, action. Kailangan sa'yo, be adventurous. Kailangan sa'yo, mag-focus ka sa positivity. Kailangan, huwag kang magpapaliban. Ganyan. Huwag kang matakot. Or huwag kang magpa-distract. Diba? Kamusta ang love ni Leo this week? Labi sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Devil. Okay. Kung kayo is, ano ba yan? Kung kayo is nagkahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, nitong tao na to, di ba naano pa yung throat chakra ko, sorry Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, sobrang nagkaroon ng attraction sa iba pala. Nagkaroon ng attraction sa iba, nagkaroon ng pagbabackstab, Kumbaga, yung isa sa inyo, totally, nag-iba na ng direksyon sa buhay. Nandun na yung point na yun. Pero andun kasi dumating kasi yung point na parang may hinanap yung isa sa inyo. Vice versa, point din wala yung pangalan mo. Parang may hinanap yung isa sa inyo kasi na hindi niya nakita sa isa. And then, parang naakit siya dun sa ibang tao, sa isang tao, ganun. Hinanap niya yung kasiyahan na hindi niya nakikita o yung kakulangan na wala sa hinahanap niya sa iba. Yan ang nakikita ko. Pero alam mo ba, itong taon na to is parang
hinahatak siya ng nakaraan. Kumbaga, hindi yung maaring ito palagi napapanaginipan ka niya, binabangungot siya o nababangungot siya ng nakaraan. Kumbaga, hinahatak siya ng nakaraan. May pagtataksin, may pagbabackstab talaga dito sa sitwasyon. There's a pain, may mga deep wound situation. Ako nagkaroon talaga ng sadness dito sa sitwasyon na to. Hanggang so dumating na lang talaga hanggang dumating na lang talaga na humiwalay na isa sa inyo. Pero they still thinking of you, maaring namimiss ka rin ito or vice versa, andun pa rin yung sitwasyon na nare-reminiscing niya yung the past situation ninyong dalawa. Yun ang nakikita ko sa kanya, no? Maaring hindi to gaano, kumbaga naiisip ka niya in night or palay ka niya na, ano ba to? Nag-worried siya, ganyan, about sa nangyari sa inyo. Kung ikaw naman is single, syempre, kung ikaw naman is single, is merong tao na ibibigay sa iyo si universe, no? In a divine timing, ibibigay niya sa iyo ito, pero marami siya, actually marami siya. There's an offering, ako nakita. Maano itong tao na to, kilala mo na siya. Kilala mo tong tao na to, as in. Sa iba naman, mayroong taong kilala mo na siya, may tao, dalawa, isa siguro pass or ano. Pero kung sa single, dalawa to. Dalawa or more than pa na magkakaroon ka ng choices. Pero ang sabi dito is, you need to trust your intuition. Be patient to make a choices para hindi ka mag-miss na katulad ng nakaraan. No? Ang sinasabi dito sa mga single dyan. No? Yun ang nakikita ko dito. And then, kung ikaw naman is in relationship. Sa relationship, hindi ko alam kung sa part mo, Leo, o sa part ng kapartner mo, no, may problema na pinagdadaanan. Nagkakaroon ng stress, anxiety, depression, situation, pero pilit na nagpapakatatag yung relationship na ito. Sa nakita ko dito, may mga lungkot, sadness, disappointment sa part mo or sa part niya or in this relationship. Yan, may mga worrying situation ako na nakikita dito. Nakikita ko naman din yung pagtutulungan or tinutulungan mo siya or tinutulungan ka niya sa nakikita ko dito. Pilit na may something na parang may binabago na sitwasyon sa relationship. Either sa part niya tatahak siya ng bagong direksyon or sa part mo tatahak siya ng bagong direksyon. May mga decision making, kumbaga na aaksyonan. Ako nakita, pwedeng sa trabaho, pwede sa kung ano man yan, opportunity, sa ibang ganun, no? Sa iba naman dito, yung relationship na ito, nahandoon yung situation na may mga burden, no? Sa relationship. Ang daming tumatakbong questioning in this relationship. Kumbaga, nagkakaroon ng dissatisfaction, maaring nahandoon yung point na nagkakaroon, sa iba dito rejection no? Sa nakita ko dito Maari yung iba sa inyo yung person nyo is hot and cold. Lalo na kung merong third party, sa iba sa inyo. Sa iba naman, wala naman ako nakikita. Pero sa iba, may something. Ako nakikita dito. Pero alam mo, yung kapartner mo, ano siya, same kayo ng energy. Ibig sabihin, may connection kayo. May connection kayo nito. Yun ang nakikita ko dito. May pagbabackstab, Yun, when it comes sa relationship. Kung wala namang problema at wala namang nagto-third party, tanongin nyo yung bawat isa kung ano yung pinagdadaanan niya. Baka kailangan niya ng tulong mo, ganyan. Diba? Kailangan niyo ng tulong ng isa't isa kasi may may problema. Kamusta naman po ang money ni Leo? This week.
Patay tayo dyan. Money po ni Leo this week. Diba? Panalo. Okay, money mo this week. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, napaka-aware mo pagdating sa money, no? Nag-uumpisa ka na. Nag-uumpisa ka. Yan, nagkakaroon ka ng awareness when it comes sa money. Kumbaga, nandun na yung sitwasyon na tinitimbang mo na kung kailangan ba to, dapat na ba, bilhin ko na ba, wag na lang, gastusin ko ba, wag na lang muna, hintay muna. Nandun ka na sa sitwasyon na yon, nagtitimbang-timbang ka na, nagiging aware ka na more, ano, kasi maaring meron kang gusto ma-achieve sa buhay mo. Yan na nakikita ko sa'yo, maaring halimbawa, gusto kasi makaipon para ganito, mabili ko ito, mabili ko yan, para for my future. Ganyan. Nandun ka na sa point na yon sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ka na actions, kumbaga hindi na yung decision or there's a clarity situation na nakikita ko na tinatama mo na yung mga maling nagawa in the past, no? Sa nakikita ko dito. At parating ka na o papunta ka na sa sa pagwawagi ng buhay mo. Yun na nakikita ko dito. May mga bagay na ilelet ko ka. May mga bagay na i-change mo na yung decision mo, ganyan. You learn from the past actually, no? Pagdating sa pera. It's good kasi at least, diba, with the sun, nagkakaroon ka na talaga na by the October, sa nakikita ko sa'yo dito, by the October, ang nakikita ko sa'yo is, there's an enlightenment din kasi. May mga recovery or may mga material happiness situation. Yan. Papasok na siya. Congratulations ha, Leo ha. Tingnan natin, any opportunity pa kay Leo. Ano po ito? Ano po ito, universe? Any opportunity, may something. Ano yun, universe? Okay. Okay. Ganun. May tao na naghihintay. May tao, maaaring magkakaroon ng connection in the past na tao. Pwedeng kapatid mo, pwedeng karelasyon mo. Magkakaroon ka ng connection. Yun na nakikita ko dito. Makipag-communicate siya sa'yo or ikaw makipag-communicate. Huwag ka makipag-communicate para siya makipag-communicate. Yan. Pwedeng kapatid mo or pwedeng karelasyon mo to, no? Sa nakita ko. Also, ang nakikita ko sa'yo dito is medyo magulo kasi yung isip mo dito no? Yan. Medyo magulo yung isip mo sa nakikita ko sa'yo dito kasi may mga bagay ka talaga na pinag-iisipan na gusto mo mag-shift or mag-change. Kumbaga nagkakaroon ka na ng plano this time, sa nakita ko. Pero, medyo na mahihirapan yung iba sa inyo, no? Pero, wag mong piliting mahirapan ka. Wag mong i-delay, no? Wag mong i-delay kasi iba dito yung pagdadalawang isip kasi nandito rin siya, di ba? Magkakaroon ng mga pagdadalawang isip na sitwasyon, magkakaroon ka ng doubt, tapos nandun yung situation na pwedeng ma-loss of control ka, pwedeng ganun, pwedeng yung iba sa inyo may mga bagay na ibig sabihin may mga changes na magaganap sa buhay mo, ibinibigay na sa iyo yung blessing, pero yung new beginning sa buhay mo, pero nilalabanan mo siya. Ganun. Halimbawa sa relationship, halimbawa lang, inalis sa iyo yung, nagkaroon ng pag-aaway, nagkaroon ng separation, pero umaasam ka pa rin na magkakaroon kayo ng connection. Halimbawa lang yan, parang ikaw na yung pumipili ng
direction mo o yung destiny mo dahil nilalabanan mo yung pagbabago kasi gusto mo pang mapagbalikan. Kumbaga, ibinigay na sa'yo yung pagkakataon para magbagong buhay ka or maging, yung ibibigay sa inyo yung blessing. There's a new path, kumbaga kaso napigilan ka ng emotions mo. Pwedeng gano'n, ano? Sa iba naman sa inyo, ando yung sitwasyon na it's related to a preparation. Yan, may mga ipiprepare kayo, no? Plano, preparation, may mga bagay na you need to discover o gusto mong i-discover pero parang may doubt ka dun. Halimbawa, gusto kong gawin to. Gusto kong gawin yan. Gusto kong gawin yung dating ako, yung dating mga ginawa ko, pero may doubt ka. Pwedeng ganun. May mga ganun sitwasyon. May mga bagay na gusto mong gawin pero magdadalawang isip ka o kaya sala sa init, sala sa lamig, ganyan. Sana wag magkaroon ng delay dito sa sitwasyon. Iwasan niyo na lang. Sana rin shame. Pangit Sana walang mangyaring bad luck sa'yo. Siyempre, kung ikaw na mismo ang pipigil sa pagbabago ng buhay, bad luck nga yun. Diba? Kumbaga, nakahain na sa hapagkainan, inaayawan mo pa. Kumbaga, gusto mo pa ng iba o gusto mo pa ng yung paborito mo nung nakaraan. Pwede nga. Diba? Advice ko. Ano po tayo, universe? Iba sa inyo, may business kayo, malaki o maliit? Galileo. King of Pentacles na King of Pentacles, Okay, hindi mo na ako mag-a-advise, Dito sa sitwasyon mo, nagkaroon. Universe, tapos na to? Tapos na to? Ay, ganun. Ano naman siya? Ano ba ito sabi ko dito? Ay, may mga tension na hindi pa pala nare-resolbahan sa'yo. Ibig sabihin, hindi ko man ni-advise dito sa sitwasyon mo, alam mo ba na happy ka with your own, Being a single, hindi man ka single, kontento ka sa anong meron kang buhay sa ngayon. Yun na nakikita ko sa iyo dito, Kaso, ang nakikita ko kasi there's an unhappy situation. May mga tao or may tao na hindi sila talaga willing to support you. So, iba dito, there's a family relationship or connected to your work. So, nakikita ko dito, may mga tao na nagagamitin ka lang, mga taong makasarili, sakim, mga tao na, alam mo yung pagka kailangan ka lang nila, lalapit sila, o kaya kapag kumbaga didikit sila sa'yo because of something lang, Yun na nakikita ko dito, And dito rin, sa iba sa inyo, is may tao na nagiging tanga, So, yun na nakikita ko dito. Sana yung iba sa inyo, hindi kayo materialistic, Medyo iwasan nyo na lang yun. Kung kayo is materialistic or hindi man kayo materialistic, pero bili kayo ng bili. Isa rin yun, di ba? Yun na nakikita ko. Medyo, kung gusto mo pa na mag-more than good yung iyong pera, gawin mo to, Ito nakikita ko dito. Gawin mo siya. Kasi iba dito is hindi talaga stable. It comes sa money. Handun pa rin yung pag-iisip. Paano ko ba ito gagawin? Paano ako magiging stable? Paano ako magkaka-business? Paano ako makakapagpagawa ng bahay? Bibili ng bahay? Pagpaparenovate ng apartment? Bibili ng apartment? Papagawa ng apartment? Kasi wala kang logic organized. Hindi ka nakafocus. Sinasabi mo lang na nag-focus ka pero hindi. Eto ka, Diba? You need to focus. Ang sinasabi dito. And siyempre, sinasabi din dito na may mga sitwasyon or may tao na hindi kayo nagsisame page or it's not fitting. Pwedeng trabaho, feeling mo hindi ka na fit doon o kaya you want to
umalis na, ganyan, magle-let go ka o nag-let go ka na kasi hindi ka na masaya, ayaw mo na, maaaring ganun, no? Ang nakikita ko sa iba dito. May mga sitwasyon din na nag-iisip ka o nagsisiyasat ka ng mga bagay-bagay, naghahanap ka ng katotohanan. May mga bagay na you want to recover from a difficult situations in life, ano, handun din yung minsan may mga pinag-iisipan ka na nagmumuni-muni ka, ganyan. No, yung iba sa inyo sa nakita ko dito. And syempre, is may paglayo o paghiwalay. Pwedeng ikaw is lumayo, humiwalay with someone, trabaho, relationship, or need lumayo o humiwalay doon sa bagay na yun. May taong naghahari-harian, matigas ang puso, may katigasan, may kalupitan. Ako nakikita dito, pwedeng boss mo, pwedeng karelasyon mo, or pwedeng a person who's connected na nakaka-collaborate mo, pwedeng partnership, mga ganun. No, boss, ganyan. O sa kasama sa trabaho. Okay, when it comes sa advice, no? When it comes sa advice, ang sinasabi dito is kailangan mo daw na gamitin mo yung karunungan mo o yung katalinuhan mo to clarity kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. No? Kailangan mo mag-focus, kailangan mo magkaroon ng logic organized, kailangan mo magpasya this time, no? Magpasya ka na this time kung ano talaga yung gusto mong pangarap, kung ano talaga yung gusto mong mabuo sa buhay mo, sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito, no? Kumbaga, it's time to change ang sinasabi. Kailangan mo na talaga mag-move forward. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Mag-focus ka lang sa mga you want to achieve sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Be stable. No? You need to getting away with something or something must be let go ang sinasabi dito. Kumbaga, open your eyes din. No? Gamitin mo rin yung use your mind and intellect when it comes sa mga inaasam mo sa buhay mo. Yun ang sabi dito. Learn from the past, ha? Tandaan mo palagi na you are the authority of your life. Walang ibang makakapag-control sa'yo kundi ikaw. Kontrolin mo din yung sarili mo sa paggastos mo, ha? Sa paglabas-labas ng pera. Arigato namaste, God bless.